national security pertains to the protection of our sovereignty, safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including... O diba mga kaibigan? Ito si Bersamin sinasabi, tinatago niya dito ang isa sa mga functions ng National Security Council na patungkol dito sa mga foreign policies. Oh, hindi. What if may mangyari talaga? Oh, hindi natin dinadasal yan. Oh. Okay, welcome po sa inyong lahat. Magandang araw po. At welcome po ulit dito sa ating Tabunon PH channel. And nandito na naman po tayo para sa panibagong reaction video patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na dito sa politika. Okay, eto mga kababayan, eto mga kaibigan, eto, si Sara Duterte, bago pa man inalis bilang miyembro or yung Vice President, Office of the Vice President, bago inalis na bilang member ng National Security Council, eto may banat na pala ito. Eto, kung natatandaan nyo pa ito, nag-press briefing ito si Sara Duterte around November, by the end of November, around November 24, I think, kung tama yung kung tama yung natatandaan ko na specific date. Okay? Kasi nga ang role ng National Security Council, mga kaibigan, is not just simply advising to the president. Kasi nga isa sa pinakamalaking role ng National Security Council, mga kaibigan, ay yung pag-craft ng mga foreign policies patungkol dito sa ating bansa, mga kaibigan. And isa sa mga mahalagang katungkulan ng Vice President, mga kaibigan, dapat nalalaman niya kung ano ang mga pinaggagawa ng isang presidente. Regardless kung anong relationship ninyo, mga kaibigan, kung iniisip talaga ninyo ang kapakanan ng ating bansa, ng bawat Pilipinong taong mamayang Pilipino, kahit kaaway mo pa yan ang isang vice presidente o ang presidente, still hindi mo dapat yan alisin. Kasi nga, mga kaibigan, palagi yung i-consider na kung sakaling may mangyari. Kasi in the first place, nagkaroon tayo ng isang posisyon na vice president kasi yan yung rationale ng role ng vice president. Kasi in case na may mangyari doon sa presidente, dapat mayroong naka-ready na papalit sa kanya, at yan yung vice president. The same thing pa rin yan sa National Security Council, mga kaibigan. At ito na nga, mga kaibigan, dito natin malalaman na since November, mga kaibigan, ito bumuelta na pala itong si Sara Duterte bago pa man ito inalis, mga kaibigan. So most likely, isa ito sa mga nakatrigger ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ito si Sara Duterte bilang member ng National Security Council. Okay? So, ito, tingnan natin kung ano itong sinasabi ni Sara Duterte, mga kaibigan. So, bago tayo mag-umpisa, paki-like and share ng video na ito, and then paki-subscribe na din po sa ating channel. By the way, mga kaibigan, bago natin i-play, ito mahalaga ito, itong National Security Council, isa ito sa napaka-importanteng ahensya ng gobyerno. Kasi nga, mga kaibigan, sila yung responsable doon dito sa mga tungkol dito sa security ng Pilipinas. Okay? So, well, kung anong desisyon ng Malacanang, mga kaibigan, patungkol dito sa security, dapat alam niya ng lahat.
Okay? And most importantly mga kaibigan, dapat merong isang tao, at least naman lang, oposisyon na nandoon dyan. Kasi nga mga kaibigan, ito tinanggal si Sara Duterte bilang member ng National Security Council. Most likely mga kaibigan, lahat ng mga tao niya na naiwan dyan, itao lang ng current administration ni Bongbong Marcos. And most likely, the same yan ng sila, sumusuporta yan kung anong mga plano ni Bongbong Marcos. At ito mga kaibigan, isa ito sa mga pinakadelikado o pinaka-crucial na decision making. Kasi baka nga maglabas ng information. I hope hindi ito mangyayari. Basta ito, posible lang itong mangyayari. Ito nga, posible lang ito na, or chance lang ito na posibleng mangyayari. O sabihin na nating mag-announce itong si Bongbong Marcos na mayroong threat o patungkol dito sa ating bansa. So magdidesisyon sila na halimbawa magkaroon ng martial law. It could be like that, no? So binabilita ngayon na si Harry Roque nag-insinuate na magkaroon ng martial law. Well, hindi ko pa nakita ang video pero posible nga kasi nga ito niya posibleng mangyayari na kung saan sabihin lang nila ng National Security Council kasi mag-agree sila, lahat sila magkakampi, magkasabuatan sila. Pwede lang sabihin may threat tayo ngayon. So dapat mag-declare ng martial law. So basically, walang ibang tao doon kahit na opposition naman lang na pwedeng mag-devil's advocate para magkaroon ng ibang perspective yung decision making nila. So delikado ito mga kaibigan. What if wala talagang threat at sinasabi lang nila? Kasi alam naman natin, magaling itong, ang dami na nating videos na pinapakita dito na itong si Bongbong Marcos magaling itong magsinungaling. Plus nandoon pa yung pinsan niya na si Martin Romualdez. And then meron pang iba. Magaling ito sa magsinungaling. Kaya hindi imposible na mangyayari ito. At ito mga kaibigan, pakinggan natin kung anong sinasabi ni Sara Duterte dito nung sa press conference niya nung November 24. Ito pakinggan natin. This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits. O diba mga kaibigan? The function of national security is to come up with policies. Again, it has something to do with foreign policies mga kaibigan. So sabihin na natin, ayaw natin sa China. Well, okay lang. Oh. And then, umaasa tayo doon sa US. Okay lang. Kasi, hindi naman natin yan kontrolado. Kasi, yan yung pag-iisip ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero again, dapat malaman din natin kung ano yung details niyan. Dapat malaman din ni Sara Duterte kung ano yung details ng relation or foreign policy na ginawa patungkol dito sa relationship natin sa US at sa ibang country. Kasi nga mga kaibigan, in case na mayroong mangyari nga, yan nga yung rationale ng presence ng Vice President. Kasi para alam na niya kaagad kung anong nangyayari. Kailangan niya ng immediate decision. Kung hindi niya alam kung anong mga nangyayari, kasi nga, ginawang blind yung Office of the Vice President ditong sa pagtanggal dito sa National Security Council. Sinong maapektuhan nito? Tayong mga ordinaryong Pilipino mga kaibigan. So dito natin makikita mga kaibigan na itong ginagawa nilang pag-reorganize ng National Security Council. Well,
hindi talaga nila iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino. Ang iniisip lang talaga nito ay politika. Kasi nga, kung may access pa si Sara Duterte, kung member pa siya, meron siyang karapatan manghingi ng details patungkol dito sa National Security Council. Kung ano yung mga magagather nila na information, at the same time yung sa mga foreign policies, mga kaibigan. Ito, pagpatuloy natin. Including crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, whether this present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. Okay, ito mga kaibigan, explain natin yung context na sinasabi ni Sara Duterte dito mga kaibigan. Kasi nga nangyari itong press briefing ni Sara Duterte po ito mga kaibigan. Yung time na yun na contempt yung si Zuleika Lopez, Attorney Zuleika Lopez, at nagalit si Sara Duterte, yun naglabas siya ng statement na yung tinatawag nilang conditional threat. Kahit sabihin nilang there's no such thing as conditional threat, yet kung mapapansin niyo mga kaibigan, yung statement ni Sara Duterte, in-explain na natin sa isang videos natin na kahit kung ako yung hini-hire ni Sara Duterte na assassin at kung mawala na siya, kahit fully paid na ako, most likely hindi ko gagawin yung inuutos niya sa akin. So, kahit habulin nila ako doon sa bayad nila, at least yun lang yung kasalanan ko. Yung tinakbo ko yung bayad, kaysa naman 3 tao ang papatayin ko. So yun nga, yan yung statement niya. At ito, kasi naglabas kasi ng statement yung National Security Council na threat ito si Vice President Sara Duterte doon kay Pangulong Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez. And kung maglabas kayo ng statements na ganyan, so it is expected na lahat kayo ng members ng National Security Council, President, Speaker, lahat, no? Yung may mga representative, former presidents, including former President Rodrigo Duterte, Gloria Macapagal, Joseph Estrada, who are still alive, dapat nandoon yun sila. And magdi-design sila, mag-evaluate sila doon sa information na nakuha nila if that information is really considered a threat or an active threat. Kasi nga, naglabas sila. So that is why ito si Sara Duterte, humihingi siya ng report or katibayan na nag-meeting talaga kayo at based sa meeting ninyo doon sa statement ko, valid talaga na i-consider nyo na active threat ako. Okay? So unfortunately mga kaibigan, after nito, wala nga lang nakasunod na mga balita. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OBP institution, and its personnel. As a member of the National Security Council, based on EO 115, December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Oh, grabe itong mga kaibigan, no? Ito, again, itong time na ito mga kaibigan, member 30 ng National Security Council.
Na-elect sila ni Bongbong Marcos 2022. And yet, since June 30 mga kaibigan, hindi binibigyan ng report itong si Sara Duterte mga kaibigan. So anong ibig sabihin nito? Mga kaibigan? Ito pang insulto ito, hindi lang sa pagkatao ni Sara Duterte. Insulto ito doon sa posisyon or sa office of the Vice President mga kaibigan. Bakit hindi mo bibigyan ng report yung tao na most likely papalit sa iyo in case mayroong mangyari sa iyong masama? Hindi natin i-expect na mamamatay or again, lahat po like magkasakit, aalis ng bansa, kasi magti-take over itong Vice President. At ito, since after the election, walang natatanggap na report itong Office of the Vice President. Nako mga kaibigan, ito, yung Malacanang mga kaibigan, niloloko tayo. Sinasabihan tayo na ang role lang talaga ng National Security Council ay merely advisory lang doon sa President. So, tinatago sa atin mga kaibigan ang lahat ng information, lahat ng lalo na itong mga specific or important roles ng National Security Council para dito sa ating bansa mga kaibigan. Again, importante ito kasi nga dapat alam na ni Vice President, kahit sinong Vice President pa nga yan, dapat alam na nila kung ano ang status lalo na dito sa foreign policy mga kaibigan. Ito, pakinggan natin itong report na to. Galing ito sa ABS-CBN News. Explanation ito ni Executive Secretary Bersamin. Ito, dito. Sige. Kasi may patungkol na may statement daw dito si Panelo patungkol doon kay sa time ni President Sara Duterte, as well as former Philippine presidents, including Marcos Jr.'s predecessor, former President Rodrigo Duterte, from the National Security Council. Another Duterte spokesperson, Attorney Salvador Panelo, said that the move smacks of bad politics. Bersamin, however, says, diba? Bad politics. Kasi nga, hindi, yung iniisip talaga, hindi ang kasi anong outcome nito? Ang outcome nito, talo tayo mga ordinaryong Pilipino. Pwede silang mag-desisyon dyan kahit anong gusto nila at sasabihin lang nila na merong ganito na information, merong threat, ganitong klaseng threat. So, but hindi natin alam kasi lahat sila dyan nag-agree. Diba? O anong mangyayari? O pag merong threat, it could be, again, yung sinasabi natin earlier, it could be pwedeng mag-martial law. Pwedeng gumamit ng mga emergency funds. Alam naman natin itong si Tamba pag merong pera, mabilis ito eh. Ito, patuloy natin. Panelo does not have any moral authority to question the decision of Marcos. Meron ako nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. So he has no moral authority to question the decision of the president. But in a statement, Panelo denied that he had prevented Robredo from attending the meetings of the NSC, saying that the former vice president attended the council's July 2016 meeting. Bersamin meanwhile says that as the NSC is merely an advisory body. Again, ang sinasabi dito, walang karapatan din si Panelo. Let's say sabihin na natin mga kaibigan, sabihin na natin na by si Attorney Panelo doon kay former President Rodrigo Duterte mga kaibigan. Ang tanong natin,
ginawa ba ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaibigan, ang advice ni Attorney Panelo na tanggalin yung Vice President doon sa National Security Council? Hindi, di ba? Still, during the time of President Rodrigo Duterte, mga kaibigan, kahit kinalaban siya ni Leni Robredo, mga kaibigan, still, nandoon pa rin siya, part pa rin siya sa National Security Council, mga kaibigan. Kasi nga, nire-respeto ni Pangulong Rodrigo Duterte yung posisyon. O kahit sabihin na natin hindi yung tao, still, nire-respeto niya yung posisyon. Kasi nga, by the time may mangyari sa kanya, agad-agad pwede siyang palitan ni Leni Robredo, Vice President Leni Robredo, para hindi mag-suffer yung ordinaryong Pilipino. Yan yung nasa isip ni former President Rodrigo Duterte. Kaya nga hindi niya tinanggal. So, kahit sabihin na natin nagkamali si Panelo doon. At eto, mga kaibigan, ngayong time ni Bongbong Marcos, tinanggal itong si Vice President Sara Duterte. Ito, patuloy natin. Body to the president, Marcos has the right to ensure that whoever advises him has his fullest trust and confidence. I am not saying that the Vice President does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the President to still have her on board. Now, anyway, the President has the absolute the power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to. Oo nga, wala namang problema yan kasi nga power niya, decision nga yan ni Bongbong Marcos. Pero yan lang yung isa lang yun sa functions ng National Security Council. Pwede mo namang hindi pakinggan yung advice ng Vice President. Yan nga yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, sinasabi mo na si Panelo nag-advise doon kay former President Rodrigo Duterte na tanggalin si Vice President Leni Robredo sa National Security Council. Yet hindi nga nakinig eh. Alis ngayon si Panelo. Diba? So basically, pwede siya talagang makinig doon at hindi nga niya ginawa. Kasi mapapahamak ang buong bansa kapag ginawa niya yun. Again, it is something to do with advising lang. Ito si Bersamin, sinasabi, tinatago niya dito ang isa sa mga functions ng National Security Council na patungkol dito sa mga foreign policies. Oh, hindi. What if may mangyari talaga? Oh, hindi natin dinadasal yan, of course. But again, what if meron? So, anong mangyayari? Sino papalit? Si Martin Romualdez. Si Sara Duterte naman talaga nakasunod. Anong gagawin? Mag-briefing pa, magre-review pa ng mga documents kasi tinatago nyo sa kanya yung details ng mga information at mga decision patungkol dyan sa mga foreign policies ninyo. So, bakit mo ngayon sabihin sa amin na may kapangyarihan din naman na yung Pangulo na ibalik? O bakit mo pa tinanggal kung ibabalik mo lang? Diba? So ito, mga kaibigan, dito talaga, ito, makukonclude talaga natin, mga kaibigan, na itong desisyon na ito, hindi talaga iniisip yung kapakanan ng mga taong bayan nito. Ang iniisip lang talaga nito ay politika. Kasi, well, natatakot sila na kung may alam ito si Sara Duterte, lalo na dito sa patungkol sa security natin, at mali yung desisyon ng Pangulo or
magkaloko-loko yung desisyon ng Pangulo at hindi nakinig sa kanya kung nag-advise siya, mapapahiya si Bongbong Marcos. Or baka isipin nila pwedeng gamitin ni Sara Duterte pampanira kay Bongbong Marcos. So dito mga kaibigan, kahit sabihin na natin pwedeng gawin yan ni Sara Duterte, anyat makikita natin na ang inuuna lang talaga nila ay ang politika bago yung kapakanan ng taong bayan. Kasi kung iniisip mo talaga ang kapakanan ng taong bayan, hindi mo muna iisipin kung anong pwedeng gawin ng iyong kalaban patungkol dyan sa desisyon mo. Kasi nga, concern mo yung taong bayan. Oh. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Comment kayo dyan. Ito pangalawang araw na nating pinag-uusapan ito. Kasi nga mahalagang bagay ito. Ngayon, nakatatakot ito kasi anytime pwede silang gumawa na kahit anong desisyon dyan na makasisira sa bansa natin. At ito na nga mga kaibigan, ang dami ng nangyayari ngayon. Umpisa pa lang ng taon. 7 days pa lang ng 2025. Ang dami na nangyayari. Yung China pumapasok na. Ngayon may nadiskubre na owners ng NGCP. Kung hindi nyo alam kung ano yung NGCP, yan yung supplier ng kuryente natin. Isa sa mga may-ari, Chinese, nagre-report doon sa Communist Party ng China. O ngayon nalalaman, alam ba ito ng National Security Council natin? Kung alam nila, bakit? Anong ginagawa nila? Isa ito sa mga tinatakpan ng current administration mga kaibigan kasi posibleng mayroon silang alam yet wala silang ginagawa. Posible rin mayroon silang alam doon sa threat kay Vice President Sara Duterte yet wala silang ginagawa. So that's why posible natatakot sila na baka malaman ni Sara Duterte na mayroon palang threat sa kanya yet wala silang ginagawa. At ngayon, mga kaibigan, since wala na itong si Vice President Sara Duterte at yung former presidents, lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte, whatever threats sa kanila mga kaibigan, posibleng hindi yan i-release ng National Security Council. Posible, hindi ko sinasabi na gusto nila yan. Well, posible lang sinasabi ko. Kasi pwedeng advantage nila at magiging advantage nila yan na mapapahamak yung mga kalaban nila. Well, of course, hindi natin sinasabi na ganyang klaseng tao sila. I hope naman hindi, no? But again, kasi nga kontrolado nila lahat, walang devil's advocate na present dyan sa council na yan. Again, lahat pwede nilang gawin. So dito na lang po muna tayo mga kaibigan and like and share ng video natin para maintindihan po ng lahat mga kaibigan. And then subscribe na lang po sa channel natin. Okay, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.